Natameme dahil nasupalpal na si Kenji nang binitawang salita ng kanyang kapatid. Alam naman niya na kailangan niyang sabihin iyon, pero baka mabulilyaso pa ang plano kapag ipinaalam niya ito dito. Isa pa, baka magdalawang isip din si Britney na isalba ang buhay ng bata na alam ni Kenji na mahalaga dito. Oo nga naman iho, tama ang kapatid mo. Sabihin mo pa rin kay Britney ang magiging risk, huwag mong ilihim. Gusto mo bang bumalik kayo sa dati? Sang-ayon ng inang mas namuo ang pag-aalala sa kanyang muka. Hindi naman nila pinipigilan si Kenji sa gusto nito. Ang asawa nito ang inaalala rin nila. Iisa na kayo, di ba? Gusto mo bang magkaroon na naman kayo ng problemang dalawa? Dapat magkasama kayo sa lahat, Kenji. Hindi yung ikaw lang dyan. Karapatan niyang malaman ang lahat. Huwag kang makasarili. Nagulo pa ang utak ni Kenji. Oras na sabihin niya iyon, mauungkat ang tungkol sa kidney nito. Ano naman, matagal naman na iyon at okay pa rin naman silang pareho ng asawa niya. Ayaw na niyang balikan pa ang tagpong iyon dahil matagal na siyang nakamove on sa mga kagaguhan niya noon. Pinagbayaran na niya ang lahat at ang pagbukas sa lumang sugat ng kanilang kahapon, tiyak na magiging masakit iyon. Ayos lang naman talaga ako, Ma'am, Dad, Odessa. Hindi niyo naman kailangan mag-alala sa akin. You are not okay, Kenji. Anxious ka, naguguluhan ka. Kita yun sa mga mata mo. Huwag mo nga kaming lokohin. Subukan mong hingin ang opinyon ng asawa mo. Tiyak na mas maliliwanagan ang isipan mo. Si Althea na makailang beses na huminga ng malalim. Naiintindihan niya naman ang kapatid na ayaw mag-alala ang asawa niya. Pero mas magkakaroon sila ng problema kapag huli na nang malaman iyon ni Britney. Dapat nga hindi kami ang hinihingan mo ng opinyon. Kung hindi ang asawa mo siya dapat. Ganun na lang ang higpit ng yakap ni Noah sa ina nang umuwi ito ng kanilang villa kinabukasan. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata na marami rin sanang katanungan pero nanahimik lang at nakiramdam. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nasa harapan niya ang kanyang ina. Alam niyang may sakit ang kapatid. Si Daddy, Mommy. Mamaya siya uuwi dito. Dumiretso ng trabaho niya. Kumusta ka habang wala kami? Ayos lang, Mommy. Hindi ka ba naging pasaway sa Yaya Pearl? Umiling si Noah na nakatingin pa rin sa mukha ng kanyang ina. Si Andrea, kailan siya uuwi? Pwede ko ba siyang dalawin sa ospital, Mommy? Miss ko siya. Lambitin ito sa kanyang isang braso habang paakyat sila ng hagdan upang magtungo ng silid. Payagan mo na ako. Sige Noah, bukas. Tinupad ni Britney ang pangako niya sa anak kinabukasan. Magkakasama silang mag-anak na nagtungo ng ospital upang dalawin si Andrea. Nagsimula na rin ang araw na yon na magsagawa ng ibang mga test kay Kenji upang ihanda ang katawan nito sa nalalapit na transplant ng bone marrow kay Andrea. Isang araw bago ang nakatakdang operasyon ay kinausap ni Kenji si Britney at inamin ang magiging health risk niya doon. Ilang beses na pinag-isipan iyon ni Kenji hanggang sa nabuo ang kanyang plano. Hindi na niya binanggit ang nakalipas na pagiging kidney donor niya dahil baka makadagdag iyon sa isipin ni Britney. Kaya ko naman at kakayanin ko para kay Andrea. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin, Britney. Hindi makahuma si Britney sa kanyang narinig dahil ilang segundo na parang nablangko ang isipan niya. Hindi niya inaasahan na may mga ganun palang risk sa pagiging donor ng asawa. Sa mga sandaling iyon ay naiipit siya ng sitwasyon sa pagitan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya naman pwedeng hadlangan iyon dahil nakaset na ang lahat. Ngunit hindi niya pwedeng wag pansinin ang magiging risk sa kalusugan ni Kenji. Kinagat na niya ang kanyang labi. Napipinto na naman ang gagawin niyang pag-iyak. Nahihirapan na naman siyang mag-isip ng problema. Bakit hindi mo agad sinabi? Sana naghanap pa tayo ng ibang paraan, Kenji? Pwede natin siyang dalhin sa ibang bansa. Gaya ng suggestion ng ibang mga doktor. Kung wala talagang... Bakit pa natin siya dadalhin doon? Kung pwede naman isagawa dito ang operasyon. Ilang beses iniiling ni Britney ang kanyang ulo. Iyong kapayapaan sa puso niya na akala niya ay magtatagal, bigla na naman iyong napalitan ng pag-aalala. Paano kung may masamang mangyari sa asawa niya? Di doble ang magiging problema niya. Paano niya lalampasan ang lahat ng kung mapapahamak si Kenji? Huwag kang mag-alala, kaya ko nga. Kaya ng katawan ko at pilit na kakayanin ko. Ang hihilingin ko lang sa'yo ay alagaan mo ako after ng operation. Dahil for sure, magiging walang silbi ako ng ilang araw. Bumabaha ang luhang paulit-ulit na umiling si Britney. Gusto niyang ipatigil ang nakatakdang operasyon ng kanyang mag-ama.
Mas nawasak ang puso niya dahil paano kung si Kenji ang mapahamak? Paano siya? Silang mag-iina. Paano nila itutuloy ang kanilang buhay nang wala ang padre de pamilya ng kanilang villa? Mahigpit na niyakap lang siya ni Kenji habang hinagod na ang kanyang likod. Di isang salita ay walang namutawi sa kanyang bibig. Sobrang nasasaktan din siya na marinig ang mga iyak ni Britney sa oras na yon. Wala sa plano niyang sabihin ang bagay na yon. Kaso naisip niya na paano kung may mangyari sa kanya. Tiyak na sisisihin ni Britney ang kanyang sarili. Bagay na ayaw niyang mangyari kaya napilitan siyang umamin. Magiging okay din ang lahat, Britney. Basta maniwala lang tayo na aayos din ang lahat ng to. Naging successful ang bone marrow transplant sa kabila ng matinding tensyon ng buong pamilya habang nasa operating room ang mag-ama. Halos walang gustong umalis sa labas upang maghintay ng result. Panay ang usal ng panalangin ni Mrs. Barruel habang inaalo ito ni Althea. Tahimik lang na nakaupo si Britney sa sulok. Magkasalikop ang kanyang dalawang palad. Gusto nang bumigay ng katawan niya. Ngunit pilit niyang tinatatagan. Dahil alam niyang kagaya ng paniniwala ni Kenji na buo, magiging okay din ang lahat. The operation is successful. Labas ng doktor. Dahilan upang makahinga ng maluwag ang buong pamilya. Maayos ang naging lagay ni Kenji. After nun, nalabis na ipinagpasalamat ni Britney sa nasa itaas. Tinanggap din ng katawan ni Andrea ang bone marrow na nilagay sa kanyang katawan mula sa ama niya. Walang kahit na anumang komplikasyon ang nangyari sa dalawa. Lalo na kay Kenji na siyang kinakatakot din ng lahat. Diba? Sabi ko naman sa'yo, magiging maayos din ang lahat. Ito ang unang namutawi sa bibig ni Kenji nang magising at makita sa tabi niya ang mukha ng asawang pulang-pula ang mga mata. Okay na ang lahat. Isang linggo at nagawa ng makalabas ni Kenji ng ospital dahil wala nga namang anumang naging komplikasyon sa kanyang katawan na sobrang ipinagpasalamat nilang mag-asawa sa itaas. Si Andrea ang naiwan sa ospital na kailangang i-monitor ng humigit o kumulang ng loob ng isang buong buwan. Let's go home, Andrea! Maligayang bulalas ni Noah na sumama sa pagsundo sa kapatid niya nang sumapit ang araw na lalabas na ang bata dahil nakarecover na ito sa operasyon na ginawa sa kanya. Excited ka? Nakangiting tumangulang si Andrea na nakalingon kay Noah na nakikitulak ng wheelchair niya sa nurse na kasama nila. Sa gilid ay naroon sina Kenji at Britney na magkahawak ng kamay. Bakas ang sigla sa mukha nila. Pagkalabas ng ospital, ay dumiretso ang mag-anak sa villa upang kumuha lang ng kanilang mga gamit. Hindi rin sila doon nagtagal at umalis din naman sila agad upang magbiyahe patungo ng rest house sa Sariaya, Quezon. Napag-usapan na ni Kenji at Britney ang tungkol doon. Sa rest house na iyon sila mananatili habang lubusang nagpapagaling si Andrea sa kanyang operasyon. Isinama nila ang ilang mga kasambahay, kaya ilang sasakyan din ang nakabuntot sa kanila. Ang plano nilang mag-asawa ay magtatrabaho pa rin naman si Kenji. Ngunit doon siya mananatili at magmumula upang mapunan nila ang bawat panahon na nasayang. Saka lang luluwas si Kenji kung sakaling may importanteng meeting. Ginugol nila ang ilang buwan na pananatili doon na akala mo ay pensyonado na at walang ibang inaalala. Sinulit at sinigurado na ang bawat segundo ay nagagamit ng maayos. Pilit na pinunan ang mga pagkakataong nawala habang nakikipag-deal sila sa mga bagay na may kinalaman ng kalusugan. Minsan dinadayo sila doon ng kanilang mga magulang at madalas naman silang bisitahin ng pamilya ni Althea dahil mahilig sila sa dagat, lalo na ang kanilang mga anak ni Renz. Maluwag na tinanggap ni Kenji at Britney ang mga pagsubok na kanilang napagdaanan at magkasamang sinuong. Sa loob ng pananatili nila doon ay mas pinatibay pa ng panahon ang kanilang relasyon na buong buo na. Matatag na ang pundasyon ng pamilya na kahit anumang pagsubok ay wala na ritong makakatibag pa. Wala na dahil alam na nilang mag-asawa kung paano sabayan na sayawan ng alindog ng bawat problemang kanilang napagdadaanan. Para lang iyong alon sa dagat na kailangang manimbang, parang rumaragas ang ulan na kailangan ng payong upang wag mabasa, at malakas na ihip ng hangin na ang tanging kailangan lang nila ay ang salubungin ito at yakapin ang kanilang sarili upang maibsan lang ang malamig na simoy na hatid. Will you marry me, Britney? Excited ang boses na rolyo ng dila ni Kenji sa mga salitang iyon habang nakaluhod sa buhangin. Please, marry me, baby. Paglabas ni Britney sa dalampasigan upang puntahan ang kanyang mag-ama, ay iyon ang tagpong kanyang naabutan. Gumamit lang naman siya ng banyo saglit at paglabas niya, ito na ang nabungaran niya. Halatang kakuntsaba ni Kenji ang kanilang dalawang anak
na todo ang support sa ginagawa niyang iyon. Si Andrea na siyang audience at si Noah na taga-capture ng magical moment. Kenji? Tanging nausal ni Britney na halatang hindi inaasahan ang bagay na yon. Huling gabi na nilang pamilya sa rest house dahil kinabukasan ay maaga na silang tutulak upang bumalik ng villa sa Maynila. Namiss na ni Britney na magtungo ng kanyang studio at gallery na halatang kailangan na rin naman siya. Upang gawing makasaysayan umano ang gabing iyon, ay naisipan nilang mag-anak na mag-bonfire at sulitin ang natitirang gabi. Though lahat ng gabing lumipas doon habang naroon sila, lahat naman yon ay memorable din sa kanila. Seryoso ka ba? Tawa pa ni Britney kasi baka ginugood time lang siya ng asawa. Ang plano ni Kenji pagbalik nila ng Maynila ay ang pakasalan na si Britney sa simbahan o kung saan man ito gusto. Ipapa-coverage niya iyon sa media dahil gusto niyang ipagmalaki ang asawa sa buong mundo. Gusto niyang ikwento kung paano sila tumibay, kung paano sila lumaban, kung paano mas tumatag ang relasyon nila na kahit na nagsimula ito sa masalimuot at masakit na pangyayari, may masayang napuntahan din naman iyon, gaya ng nakikita nila. Ano bang kalokohan niyo itong mag-aama ha? Huwag niyo nga akong niloloko. Pinagkakaisa niyo na naman ako eh. Ismid pa ni Britney pero ang totoo ay tuwang-tuwa siya at kilig na kilig dahil pakiramdam niya ay tama na ang lahat. Wala na silang magiging problema na hindi nila kayang lampasan. Wala na rin siyang mahihiling pa sa nasa itaas. Pakiramdam niya ay nasa kanya na ang lahat. Kasal na tayo ah. Anong sinasabi mo dyan kung gusto mo akong pakasalan? Sagutin mo na lang, Mami. Hindi tatayo sa pagkakaluhod niya si Daddy hanggat hindi ka sumasagot ng oo sa kanya. Sambit ni Andrea na may hawak na inihaw na hotdog at pakonti-konti niyang kinakain na parang nasa movie marathon lang. Hindi na rin mapawi ang mga ngiti niya sa labi. Nang uudyok ito. Ano? May kasunduan na naman kayo ano? Anong premyo? Halukip-kip pa doon ni Britney na hindi pinansin si Kenji na napalis na ang ngiti sa kanyang labi. Baby, please, sagot. Ungol ni Kenji na kinukuha ang atensyon niya na napunta sa mga anak. Mami, tinatanong ka naman ni Daddy. Bakit ayaw mong sagutin? Hindi naman yun mahirap eh. Ayaw mo ba siyang pakasalan ulit? Problemadong tura ni Noah na halatang inip na. Hawak nito ang cellphone at nagvi-video ng proposal ng kanilang ama na siyang naging assignment niya. Nabitin sa ere ang sasabihin pa sana ni Britney na nilingon na ang asawa sa tinurang iyon ni Noah. Automatikong muling bumalik ang masiglang ngiti ni Kenji na nabura kanina nang muling magtama ang kanilang mga mata. Puno na iyon ng pag-asa. Excited na sa magiging tugon ni Britney. Kuminang pasasaya ang mga mata nito nang makita niyang kumibot-kibot na ang bibig ni Britney. Oo na, sige na. Yes. Napanguso na doon si Kenji sa pahayag ng asawang halatang napipilitan lang at hindi bukal sa loob. Lumapit na sa kanya si Britney at ibinigay ang kanyang isang kamay upang ilagay doon ang diamond ring na hawak ni Kenji. Diamond ring na kasing kinang ng mga bituin sa langit, ng mga alon sa dagat na tinatamaan ng malamlam na liwanag ng buwan na kalahati lang ang size. Lagay mo na Kenji, nag-yes na ako oh. Muling sambit ni Britney nang hindi gumalaw si Kenji na nakaluhod pa rin at nanatiling nakatingin sa kanyang muka. Napakagat na siya ng labi. Of course Kenji, magpapakasal ako sa'yo ng paulit-ulit kahit saan mo pa gusto. Ang drama mo. Matama na siyang tiningnan ni Kenji na nangingiti na ang labi na pinipigilan lang niya. Kapag hindi mo pa inilagay, dali-dali nang isinuot ni Kenji ang hawak niyang singsing sa isang daliri ng asawa. Akala ni Britney ay wala nang effect yun sa kanya. Normal na lang dahil mag-asawa naman na nga sila. Pero nang sandaling isinuot ni Kenji iyon sa kanyang isang daliri, feeling niya hinili siya ng oras pabalik sa nakaraan nila. Nakaraan na matagal na, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat ng iyon. Thank you Britney. Bulalas ni Kenji na tumayo na sa pagkakaluhod at binuhat na si Britney kahit na medyo mabigat. Inikot-ikot ito habang hindi maikakaila ang pamamasa ng mga mata niya sa labis na saya. Noah, nakunan mo na ba yun ng maayos ha? Baling pa nito sa anak, karga pa rin si Britney. Of course Daddy! Isang matamis na halik ang naging sukli ni Britney sa asawa na hinawakan na sa magkabilang pisngi si Kenji upang makuha lang ang atensyon nito na nakalingon pa rin sa anak na si Noah. Ang dami mong mga pakulo Kenji, sinali mo pa talaga ang mga bata. Sambit niya matapos na halikan sa labi si Kenji at bahagyang kagatin ang labi ng asawang natulala na lang.
Humalay lang sa buong paligid ang malakas na halakhak ni Kenji bilang tugon. Tinangay iyon ng hangin at tinabunan ng panakanak ang salpok ng alon sa dalampasigan. Dagdagan pa ng munting mga hagikik ni Andrea at Noah na patakpong lumapit na sa mag-asawa upang makiyakap sa kanilang mag-asawa. Larawan ng isang maligayang pamilya ang mag-anak noon. "We love you, Mommy and Daddy!" "Mahal din namin kayong dalawa, Noah at Andrea." Sambit ni Britney na nagawa ng ibaba ni Kenji. Pagbalik nila ng Maynila ay agad nilang inasikaso ang tungkol sa kasal bago pa sila bumalik sa normal na buhay. Wala naman ang ibang kailangan doon ng mga papers dahil legal na silang mag-asawa. Magre-renew na lang sila ng vow nila at kukuha ng maraming videos at mga pictures na maglalarawan ng kanilang masayang pamumuhay bilang mag-asawa. Patunay din iyon na nagawa pa rin nilang magpakasal sa simbahan kahit na matagal na silang magkasama. Invited ang mga business partners nila at ang mga kilalang tao sa lipunan. Hindi iyon bukas sa publiko. Ngunit may pahintulot na ilagay ang kanilang wedding videos and pictures sa online platform, gumawa ng articles, ilagay sa website at ibalita sa national TV. Isa sa mga goal ni Kenji. "Medyo tumaba ka ngayon, Britney. Wala pa bang laman yan? Ang tagal yun namang bumuo." Tukso ni Althea na magkita sila isang hapon, ilang araw bago maganap ang planong kasal nila ni Kenji. Napayuko si Britney at napatingin sa tiyan niya. Wala sa sariling nahaplos niya iyon. Natawa na ng mahina na mag-angat na ng kanyang paningin sa hipag na hinihintay ang kanyang paliwanag. "Wala pa, kakatapos ko lang ng buwan ng dalaw." Sagot ni Britney na hindi niya alam kung tono ba iyon ng malungkot o naiinip na rin sa tagal. "Hindi naman din kami nagmamadali ni Kenji." "Ano ba yan? Napakahina naman ni Kenji. Ang tanda na ni Noah eh. Dapat sinusundan na siya." Paladesisyong tura ni Althea na iniiling pa ng bahagya ang kanyang ulo. "Bilisan niyo na." Doon namula lang ang mukha ni Britney dahil siya ang nahihiya sa topic nilang dalawa ng hipag. Oo, matanda na sila pero nakakahiya pa rin. Hindi naman sila nagkulang ni Kenji na gawin ang mga bagay na yon. Pero hindi niya alam kung bakit hindi pa sila muling pinagkakalooban. Naisip lang niya na hindi pa lang talaga iyon napapanahon. Baka hindi pa tama ang pagkakataon. "Ayos lang, Althea. Nakahanda kami maghintay ng kuya mo. Siguro inihahanda pa ni Lord kami sa mas malaking blessing. Gusto ko na nga rin sana magkaroon kami ng triplets o twins." Automatikong umikot ang mga mata ni Althea nang marinig iyon. Akala yata ng hipag niya, madali lang magbuntes ng higit pa sa dalawa. Ang hindi nito alam, nakakatakot at mahirap. Siyempre hindi niya sasabihin yon. Baka mamaya hindi na tuluyang magbuntis ang hipag niya. "Kahit single baby lang kung taon-taon naman ay pwede na yun, Britney. Naku, kung hindi lang kami siguro gumagamit ng contraceptive, baka dosena ng anak namin ni Renz." "Si Renz? Walang kupas. Hilig na hilig pa rin doon." "Tama na ang 2 beses kong naranasan ng mga anak. Okay na yun. Tama na ang 5 mga supling. Hindi mahirap mga anak, pero nakakaubos ng pasensya, lalo na kapag sabay-sabay silang gumawa ng problema. Mga sutil pa naman sila. Naku." Natawa na lang si Britney at napailing na rin. Dama niya ang konsumisyon ng hipag sa kanyang 5 anak. Kung siya ang tatanungin, gusto na nga rin niya magbuntis ulit. Gusto na niyang dagdagan ng mga bata sa buhay nila. Boring siya sa pagiging mabait ni Noah at Andrea. Nagiging pasaway din naman kung minsan, pero lamang pa rin ang pagiging mabuting bata ng dalawa kahit na may pagkatarantado ang kanilang ama. Bagay na pinagpapasalamat ni Britney ng sobra. "Malalaki na sina 5th at 4th. Ayaw mo bang makababae ka pa ulit? Sundan mo na sila." "Nako, tama na. Okay na ako sa kanya. At saka, paano kung lalaki na naman? Ano, ipapamigay namin dahil ang gusto namin ay babae?" Determinadong tanong ni Althea sa hipag na uminom na sa tasa ng kanyang kape. "Saka sa tingin ko nga magiging sakit ng ulo namin ang batang to, lalo na kapag nagdalaga. Spoiled sa ama. Sobrang spoiled niya. Minsan sarap kalbuhin eh. Naisip ko tuloy baka ganun kasama ng ugali ko dati. Kung kaya naman ibinabalik lang sa akin to." Natawa na lang si Britney doon. Danas niya iyon sa 2 anak kong minsan. Sobrang spoiled ni Kenji, kahit si Noah, at syempre sa kanya rin naman. Bahagi na rin siguro yon ng kanilang kabataan o dahil na rin sa kanilang mga magulang na nais iparanas ang maginhawang buhay. Ang kaibahan lang talaga ng mga anak ni na Kenji sa mga pinsan ay sumusunod pa sila. Minsan umaangal si Britney kapag nakukuha ang gusto ng mga bata sa ama, pero madalas hinahayaan niya. Minsan lang sila maging bata. Sabay na wika ni Althea at Britney na palaging naririnig nila sa kanilang mga asawa.
Kapag papagitna na sila sa pagdidisiplina sa mga anak na tumitigas ang ulo. Okay, si Uno, napakabibong bata at maunawain. Si Dos, tingin ko papasakatin din ang ulo namin mag-asawa kasi ang sutil niya. Si Austin, mukhang lalaking version ng ate Talia niya. Spoiled kay Renz. At si Carson, napakabuli. Laging may kaaway sa school. Madalas pa ay mga babae. Naisip ko binabaibang anak namin. Tumawa pa si Althea na para bang may nakakatawa sa huling sinabi niya. Si Uno lang talaga ang matino sa mga anak ko, Britney. Siya lang. Ngumiti lang doon si Britney. Nadama na naman ang stress ng hipag sa kwento niya sa mga anak. Wala siyang ibang masabi dahil hindi niya naman lubusang kilala ang mga bata. Sila lang ang makakapagsabi ng mga ugali nito. Kaya tama na silang 5. Baka maaga kaming tumanda ni Ren sa konsumisyon sa kanila.